we are meeting for the nth time. I do not know how many, but I'm sure it would be a long, long train of meetings about yung problema. Now, gusto kong malaman ninyo, ang pag-usapan na lang dito, walang iba, hindi tayo lalabas. Mag-usap tayo ng COVID at ano ang resulta ng pumasok na yung virus na yan o virus. But I've been pronouncing it virus anyway. Ganon yan. So, hindi tayo maglabas dito. COVID lang tayo at ano ang problema na lumabas sa contamination sa ating bayan. So, let me, para maraming masagot yung maraming tanong ninyo, tatawagin ko si Secretary Bautista ng DSWD para mag-presentation at magsabi sa tao kung saan na yung pera at ano ang nangyari as of now, itong panahon ito. Secretary Bautista, you can... Fellow Cabinet Secretaries, maayong hapon. Sa mga nanonood ngayon, magandang hapon din sa inyo lahat. Unang-una, nais ko lang ipahatid sa inyo na nung dumating ang 100 billion as an initial tranche para sa cash annihilation program, ay in a matter of 3 to 5 days, ay naibaba namin kagad ang kaakulang ayuda para sa ating mga 4-piece members. Hindi po tayo masyadong nagkaroon ng problema na to dahil we have a credible list being kept by the DSWD, and from time to time, itong mga beneficiaryo na to ay nakakandak ng cash assistance every month. So hindi po tayo nagkaroon ng problema nito. Kasunod din po noon ay nag-payout din po tayo sa mga transport group beneficiaries. Nakuha lang po natin to ng 2 at saka 3 araw. So, ibig sabihin po nito, in a matter of from April 3 hanggang April 7, na-cover po natin ang pagbabayad sa mga 4-piece beneficiaries, other transport groups. Babalikan ko ulit, hindi tayo nahirapan dito dahil meron tayong credible list. Noong April 3 po, more than 80 million ang ibinaba po natin sa field offices. Ibig po sabihin nito, talagang yung mga budget allocated sa mga field offices para implement ang social amelioration program ay makarating kagad sa kanila. Kasi alam naman natin na sila ang mag-implement in coordination sa mga LGU. Nung natanggap po nila ang amount na 80 billion, ay dito na po nakipag-coordinate po sa mga local government units sa municipal, city, social welfare development para po i-transfer natin ang pondo sa kanilang LGU. Ang naging konsepto po nito ay sa tulungan ng AFP, PNP, DSWD personnel, other monitoring groups ay tutulong para sa implementasyon ng social amelioration program. Dito po naranasan natin na merong, sabi natin, naging problema kasi po ang listahan ng mga taong babayaran ay hindi po available. Siguro, ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na po nagkaroon ng problema. Pero
kung tutuusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU Municipal City Social Welfare Development Offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya. Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay benepisaryo rin po ng DOLE. Benepisaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Naayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000. Depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to, kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pong magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng, sabihin natin, kung hindi nabantayan, makakatanggap ng 1, 2 o 3 ayuda sa mga iba't ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU, Municipal City Social Welfare Development Offices, ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera, kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkukulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interes. Ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth a public servant and only
looking after the welfare of our brothers and sisters. So ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat na tulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. Would like to Chief implementor ng ating programa si Secretary Lorenzana sa Department of Defense. Magandang gabi, Ginoong Presidente, mga Magmaska kasi parang tayong long rangers dito. membro ng kabinete at ating mamamayan. Ako po yung chairman ng National Task Force ng COVID-19. Ito po ang ginagawa ng inyong task force ngayon. Ayos na po yung ating organization. Meron tayong organization ng mga lahat-lahat na transportation, logistics, saka yung communications. Naayos na po natin yung ating mga supplies ngayon. Nakahabol na po tayo ng ating mga PPEs na pinamili po ng PSDBM at saka ng DOH mula China. Halos araw-araw po ang hakot ng ating C-130 ng mga gamit na yan. At ito po, kami rin po ang nagbibigay ng mga nag-distribute itong mga gamit na ito sa mga hospital dito sa Maynila at saka sa probinsya. Tumutulong din kami ng paghahakot ng mga ibang gamit sa Mindanao at saka sa Visayas gamit ng ating mga Air Force planes. Ito pong isa pong pinagkakaabalahan namin ngayon ay ang maghanap ng mga lugar na pwede natin gamiting isolation wards ng mga apektado ng COVID. Marami na tayong nakita rito, yung World Trade Center, yung PICC, yung Rizal Memorial Coliseum, yung Tala, lahat ng QI, handa na po yan. At saka kahapon, nagpunta kami doon sa Philippine Arena ng INC ng Iglesia ni Cristo at kami nagpapasalamat kay kapatid Eduardo Manalo kasi in-offer niya yung kanilang facilities na kung magagawa natin yon ay 2,000 beds ang ating magagawa roon. So huwag po kayo mag-alala, kami po ay mayroon tayong mga tao na mamahala ng mga dapat gawin ng ating probinsya. Kami po ang taga-implement lahat ng mga gagawin sa lupa. So huwag po kayo mag-alala at kami po nandoon ng araw-araw at 24 hours a day. Maraming salamat po. General Galvez. Sa ating mga kababayan, mag-report lang po kami na talagang yung plano po natin na National Action Plan ay on track. Yung capacity natin ng DOH ay lumalakas na po ngayon. Ang ating testing ay tumataas na ngayon na 2,400. And then yung na-credit po na mga testing center ay umabot na po na 11. And then meron pa pong 8 na nag-a-apply na magkakaroon po ng testing. Sa ngayon po, nakita po natin na yung ating lockdown ay napakaganda po ng ating nagawa dahil po na-push po yung curve towards 1 month na delay. So it gave us the capacity to improve our medical services. At the same time, nakita po natin na talagang mababa po yung natin. Sa ngayon po, napakaganda ng ating balita dahil kasi meron po tayong 11 recoveries ngayon. Kung titingnan natin sa ibang bansa, napakataas ng kanilang death rate. Sa US, they have 1,000 every day. Sa atin, nakita natin, sa atin hindi pa tumataas ng 30 o nakikita natin nagdaan lang ng 8 hanggang 5 o hanggang mataas sa 10. Itong mga ito, nakikita natin napakaganda ng ating preparasyon kumpara sa ibang bansa. Nakikita natin na ngayon ang Japan na napakayaman, ang kanilang health services hindi
maka-accommodate ng mga nangyayari sa kanilang mga cases. Same so with Singapore, they conducted the lockdown. Nakita natin na maganda ang naging desisyon ng ating mahal na Pangulo na tayo ang pinakauna na nagkaroon ng tinatawag nating yung travel ban sa mga bansa na nagkakaroon ng COVID cases. At nakita natin na ang ating hard decision, yung desperate decision natin, is paving the way for good results that we are having now. Yun lang po at maraming po salamat. Maybe Secretary Duque, then maybe Sunny would want to just say a few statements about after Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, at sa akin po mga kapwa miyembro ng gabinete, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat dahil po sa napakamalakas na suporta na ipinamamalas ng ating Pangulo, at kaya naman po marami din po tayong mga tagumpay na nakakamit sa pagsulong po ng ating programa laban, yung plano po natin laban po sa COVID-19. At nabanggit na po ng mga iba't ibang mga kalihim ang kanila pong mga nagawa na, at hindi ko na pa uulitin. Ang mahalaga po ay ang pagkakataon kinakailangan gamitin para bigyan ng pagkilala ang ating pong mga healthcare workers, ang ating pong mga frontliners. Sila po ang taga-salba ng ating pong mga pasyente na tinamaan po ng COVID-19 infection, at kaya po saludo po kami sa lahat po ng mga healthcare workers, ang mga doktor, ang mga nurses, at lalo na po yung pong nagbuwis ng kanilang buhay. Meron 11 po tayo na pumanaw ng mga doktor. At ito po ang masasabi ko, wala akong katumbas ang inyong kabayanihan at ang inyong pong sakripisyo sa pagsalba ng buhay na mga naapektuhan po ng COVID-19. At maganda po ang halimbawa na ipinakikita ninyo at kayo po ang pinanggagalingan ng lakas at pasasalamat ng ating pong taong bayan sa inyo pong patuloy na sakripisyo. Ang ating pong mga frontliners ay malakas po ang suporta ng Pangulong Duterte, at hindi po kayo pababayaan. Mahirap man po ang inyong trabaho, ngunit andyan po ang lahat po ng mga namumuno sa gobyerno para bigyan po kayo ng sapat na suporta, kagaya po ng personal protective equipment, ay kayo po ang #1 priority sa pagbibigay po nitong mga kasangkapang ito. At ganun din po sa atin pagpapalawig ng pagsuri ng ating pong mga specimen, ay ang mga healthcare workers din po ang #1 priority. So ito lang po ang akin masasabi, at pagka ihahambing po natin ang bilang ng mga may impeksyon sa Pilipinas, ay isa po tayo sa may pinakamababa na bilang sa 3,764 po ang bilang as of yesterday, at ang ito pong bilang na ito ay lumalabas 2 ang total case per 1 million population. Isa po tayo sa pinakamababa. At kung ihahambing po natin ang mga mayayaman bansa, ay di hamak na malayo po ang atin ranggo. Kung titignan po natin, ayan po, malinaw naman po sa mga listahan na nakalagay po sa COVID World Tracker, ay isa po tayo sa may mababa na rate of infection. Kaya ito po ay nagsasalamin ng mga desisyon na ginawa po ng ating mahal na Pangulo, at dalawa po itong napakamalakas na desisyon. At kanya po talagang nakatulong po ito sa pagpigil ng pagkalat ng COVID sa Pilipinas. Ito po yung atin
ito po yung atin na travel restriction, absolute travel restriction na ibinaba po ng ating Pangulo doon po sa mga manggagaling sa bansang China noong pong Pebrero. At pangalawa pong magandang at malakas na desisyon ng ating Pangulo ay ang pag-lockdown, yung ating pong enhanced community quarantine. So ito po ang dalawang kadahilanan, pangunahing kadahilanan kung bakit po ang bilang ng COVID infection sa Pilipinas kung ihahambing sa ibang mga bansa ay mababa po talaga. So ito lang po aking masasabi. Maraming salamat po sa suporta ng ating mahal na Pangulong Duterte. I'd like to call Secretary Dominguez of the Finance to just say a few words. Still, you have said a lot, but you might want to just give a statement to this meeting. Gandang gabi, Mr. President at members ng Cabinet. Before we start, tignan natin kung saan tayo nanggagaling sa in terms of the economy ho. Nung pumasok kayo noong 2016, ang order niyo ho sa amin ay is to manage the economy for the welfare of the Filipino people. Ang ibig sabihin nun, lahat ng collection natin ng taxes should be collected efficiently at lahat ng gastos natin should be very conservative and really wag tayo magwaldas ng pera. So, ang resulta ho nun ay maganda yung position ng economy natin. So, kaya even though we have a bad luck to have this COVID-19, we are very well prepared. Ang growth natin from 2016 ay average 6.4%. Yung collection natin ng income ng government is the highest in 22 years as a percentage of our growth. Ang utang ho natin has gone down to the lowest it has been in terms of percentage to GDP, and it's only now 41.5%. Dati ho, 70% of GDP yan. Ang inflation ho natin, bumaba na. So it's, last month it was 2.5%, and it is within our target of 2 to 4%. Ngayon, itong COVID-19 has hit us in a very hard way. Ang katotohanan lang, ang estimate natin, our GDP growth will be 0 or -1%. Ang temporary unemployment natin will be 1.2 million workers. Pero this is in comparison with the lowest unemployment rate ever achieved in the Philippines. For the economy tignan din natin yung budget deficit natin from 3.2%, lalaki ng 5.3%. In other words, we will be spending more than we will be collecting. But we are spending more in order to save the people and make sure that they have food on the table during this time. So, ang debt to GDP natin tataas from 41%, siguro aabot ng 47%. Pero that is still very low in compared to our neighbors. May isang neighbor tayo na 80% of GDP ang utang nila. Ngayon, nagpapasalamat ako na the legislature gave you the power to reallocate the budget so that we can meet the new, the new priorities now, which is the COVID, which is brought about by the COVID. So, the economic managers and the central bank have put together a fiscal and monetary actions of a value up to this date of 1.17 trillion pesos or 6.6%
5 to 6% of the GDP. We have a long breakdown of how we help this program, but mostly it was to provide subsidies for the low-income families and workers of the small and medium enterprises. We also spent a lot of money, about 600 million pesos for health care and COVID items. And the central bank has provided 830 billion pesos in liquidity for the economy. So, this is what we have done so far. Ngayon, right now, we are working on our recovery or our bounce back program. But to do that, we have to analyze first what is the damage to the economy. So we have a survey, and we have already received 44,000 respondents, and we will analyze that para matignan natin kung saan ang malaking damage sa tourism, sa manufacturing, at saka anong mga companies na natamaan ng masama, either small and medium enterprises or yung mga big corporations. So we are also coming up with the program to continuously borrow more money to support the Philippine economy and our fight against this COVID. Right now, tinatap natin yung mga kaibigan natin sa ADB at saka sa World Bank. And we will probably be borrowing mga 5.6 billion US dollars from them. Kung kulang pa ito, we will go to the commercial market. Pero okay naman ang credit rating natin. Tumaas nga, BBB plus na tayo, the highest ever. So we are confident na we have the financial capability to bridge this problem of that COVID has brought us. So we want to assure all our citizens na at this point in time, we have the money, although we have to realize na hindi naman endless yung pera na ito. So kailangan we have to spend it correctly. Hindi yung for wasteful expenditures. So the program is to spend first to help the poorest families, and then to help the small and medium enterprises, and then to provide support for the companies that are supported by their banks. So, Mr. President, you have created an economy that can stand a hard hit, and I think the Filipino people should thank you for your very conservative economic policies. Salamat, Secretary Sani Dominguez.